Naalala niya bago dumating ang mga pulis na napakakulit ni Zephyr. Ayaw siya nitong bitawan ng mga sandaling iyon. Patuloy niya itong itinataboy. Pumasok ka na nga sa kwarto at tinago niya mga damit ni Zephyr na nakalatag sa sofa sa ilalim ng sofa. Kinakabahan pa rin siya kapag naiisip na muntik nang makita ni Marciano sa kanyang bahay si Zephyr. Samantalang sinira-siraan niya ang lalaki dito. Okay ka lang ba? Untang ni Marciano sa kanyang iniisip. Masyadong abala ang kanyang utak sa labis na pagkabahala. Maayos lang ako, tugon niya. Ano nga palang ginagawa mo dito? Hindi ka kasi maayos kahapon simula na umalis ka sa bahay. Para ka may sakit na hindi ko mawari. Okay ka lang ba? Muling tanong ni Marciano sa kanya. Akala ko mamamatay ka na. May panunuya pa sa tono nito. Bahagyang natawa si Sarah sa sinabi ng lalaki. Matagal pa akong mamamatay. Huwag kang mag-alala, wala ka bang magawa sa inyo at pumunta ka dito? Nagulat si Marciano at malamig na sumagot. Abala naman akong tao. Kung ganun, bakit ka nandito? Muling tanong ni Sarah sa lalaki. Pumunta ako para itanong ang tungkol sa project na nais niyong i-propose. Nagsisinungaling si Marciano at pumasok sa bahay. Nag-aalala talaga siya kay Sarah at hindi yun dahil sa project ng kanilang collaboration. At ngayon nakita niya na ito na maayos, nakahinga na siya ng maluwag. Hindi nakasara ang pinto ng kwarto at nakita ni Sarah ang kanto ng mga damit ni Zephyr. Lumapit siya doon dahil baka makita yun ni Marciano, kaya't mabilis niyang isinara ang pinto. Nakatayo si Zephyr sa likod ng pader. Nang isara niya ang pinto, nagkatinginan sila at ang mga mata ni Zephyr ay puno ng galit. Hindi niya pinansin ni Sarah at tuluyang sinaradong pinto ng kwarto. Si Zephyr ay may malamig na mukha at dahan-dahang binuksan ng pinto. Tinitingnan ng lahat sa sala. Magkatabi ang dalawang taong naroroon sa sofa. Nagbigay si Sarah ng juice kay Marciano. Ano bang gusto mong pag-usapan tungkol sa project na yon? Payag ka na ba na magkatrabaho ako? Paano mo nakuha ang loob ng kapatid ko at pinao siya na ibigay sa iyo ang project? Tanong ni Marciano habang tinitingnan siya. Pumikit si Sarah, ang mukha niya ay halos transparent at mukhang mahina. Ngumiti siya at nagsalita. Kung sasabihin ko na si Ate Dorina ang naka-appreciate sa akin at siyang magbigay sa akin ng project, maniniwala ka ba? Hawak ni Marciano ang baso ng juice. Naniniwala siya, tumahimik siya sandali bago nagsalita. Kahit na ganoon, hindi kita magugustuhan. Pumunta ka dito para sabihin lang yan, nabigla si Sarah. Kailangan pa ba nitong gawing tampulan ng pang-insultong hindi nito pagkagusto sa kanya? Habang siya ay may sakit? Tinutukan siya ni Marciano ng mga matang mapanlait at hindi nagsalita. Hindi na inisip pa ni Sarah na makipag-usap dito. Nakaramdam siya ng kahinaan, kaya't naupo siya sa sofa at kinuha ang kanyang phone para tignan ang kanyang mga kaibigan sa social media. Bigla niyang nakita ang post ni Marie Chris. Nagsusuot ito ng wedding dress. Mukhang masaya at malapit ng ikasal kay Marciano. Si Marie Chris na siyang nagdulot ng sakit sa kanya ay makakahanap ng kaligayahan? Hindi na niya kayang isipin pa ito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, kinuha ang kanyang telepono at lihim na kumuha ng litrato ni Marciano at ipinadala ito kay Marie Chris kasamang kanyang address. Noon pinag-away sila ni Zephyr ng babaeng to. Ngayon gusto niyang maranasan itong sakit na dulot ng pangangaliwa. Kailangang tiisin ni Marie Chris ang lahat ng pagdurusang pinagdaanan niya. Nang matanggap ni Marie Chris ang litratong ipinadala ni Sarah, nagsusuot siya ng panglimang wedding dress. Akala niya ay si Marciano yun at kumiti siya habang nag-scroll sa screen ng telepono. Ngunit biglang mukha niya nagbago. Pinadala sa kanya ni Sarah ang litrato ni Marciano. Nakaupo ito sa kanyang bahay, umiinom ng juice. Batay sa ekspresyon ni Marciano, tila hindi nito napapansin ang pagkuha ni Sarah ng larawan. Lumilim at bumakas ang matinding galit sa mga mata ni Marie Chris. Tama nga siya. Para nabighani si Marciano kay Sarah. Habang siya ay nagtatangkang magsuot ng wedding dress, si Marciano naman itumakbo papunta sa bahay ni Sarah nang hindi man lang siya sinabihan. Ano kayang balak niya? Makipag-affair kay Sarah? Gagawin tong kabit? At anong ibig sabihin ni Sarah sa pagpapadala sa kanya ng litrato na yon? Galit na galit siya kaya nabasag ang mga crystal nails na kagagawa pa lang niya. Hinila niya ang wedding dress. Bumalik sa dressing room upang magsuot ng kanyang sariling mga damit at magbilis na pumunta sa bahay ni Sarah. 20 minutong nakalipas at tumunog ang doorbell sa bahay ni Sarah. Siya ay nakaupo sa sofa. Nang marinig ang doorbell, bahagya niya ipinabang mata at ngumiti. Ako na magbubukas ng pinto. Lumapit siya sa pintuan ng kanyang bahay. Numating si Marie Chris doon. Binuksan niya ang pinto, nakagtingin na sila at tinanong niyang babae na may galit na mukha. Nasaan si Marciano? Nasa loob. Sumandal si Sarah sa pinto at parang may ginawa silang hindi maganda ng lalaki. Nakapajamas lang siya at nagsalita ng patamad.
Nakaramdam si Marie Chris na hindi maipaliwanag na bukso ng damdamin. Aga niya itinulak ang pito at bumungad si Marciano sa kanyang nakaupo sa sofa. Napalunok si Marciano na makita siya at kagad na tumayo. Ang mga mata ni Marie Chris ay kagad na namula pagkakita kay Marciano. Pinagmamasdan ni Sarah mula sa gilid ng mga eksena at ngumingiti ng malumanay. Ngayong alam na ni Marie Chris kung anong pakaramdam niya noong inaakit pa nito si Zephyr. Noong masigasig tumaghasik ng alitan nilang mag-asawa. Marciano, ikaw ang nagbigay sa akin ng matinding pagkabigo. Umalis si Marie Chris at tumatakbo habang umiiyak. Marie Chris! Tumakbo si Marciano at tinangkang habulin to papuntang pintuan. Ngunit si Marie Chris ay nakalabas na ng kalsada. Tinignan ni Marciano si Sarah at nakita niya nakangiti ang babae. Tinignan to ni Marciano ng malamig at galit. Ikaw ba ang nagsabi kay Marie Chris na nandito ako? Oo, parang wala lang kay Sarah ang pagsagot sa kanya. Nagulat si Marciano sa kanyang narinig. Bakit mo ginawa yan? Tinutulungan kita. Hindi nakaramdam ng kahit anong pagsisisi si Sarah. Sinabi pa niya ng tapat sa lalaki. Hindi magandang mapangasawa ang babaeng yun kapag ikinasal ka sa kanya. Tsak na magsisisi ka. Talaga? Siguro ikaw ang babaeng may masamang plano, ano? Akala mo ba na kung sisirain mo si Marie Chris? Magkakagusto ako sa'yo? Tanong nito na may pang-uuyam sa kanya. Tumango lang siya dito. Hindi ako ganyan, Marciano, pero pinilit lang ako ng mga pangyayari. Dapat mong tandaan na walang galit na walang dahilan sa mundong ito. Mata man niyang tinignan ng lalaki saka nagpatuloy. Ngayon siguro kinakainisan mo ko, pero isang araw, magpapasalamat ka sa akin kasi hindi karapat-dapat ang babaeng yan sa'yo. Pinagmasdan siya ni Marciano ng ilang sandali, saka lumingon palabas at umalis ng walang imik. Pagkatapos nitong umalis, bumalik siya sa sofa, naupo ng tahimik at nakatingin ng pababa. Lumabas si Zephyr mula sa kwarto. Nakaupo si Sarah patalikod sa sofa, nakatalikod sa ilaw at ang liwanag ay dumaan sa kanyang buhok, kaya siya ay mukhang malungkot na diwata. Narinig ni Zephyr lahat ng usapan mula sa kinaroroonan niya kanina. Tahimik na tumayo si Zephyr. Sa harapan ni Sarah, talaga bang gusto mong makasama siya? Kaya't sinadya mong nagpadala ka ng mensahe kay Marie Chris para paghiwalayin sila? Nakaupo lang si Sarah, ang kanyang mga matay madilim. Tila hindi na kayang pumasok ng kahit anong liwanag sa kanyang mga mata. Ang ekspresyon niya ay blanko. Sa wakas, tinaas niyang kanyang ulo tinaas sa mga gilid ng kanyang labi. Nakangisi siya na parang aso. At sinabi ng malamig at walang pakialam na tinig, Oo, gusto ko siyang makasama. Ang makayakap si Marciano ng walang saplot ay siguradong masarap sa pakiramdam. Naalala niyang galit nga rin pala siya sa lalaking kanyang kaharap. Tahimik lang at hindi nagsalita si Zephyr. Tumayo si Sarah at naglakad patungo sa kwarto. Nang makarating siya sa pinto, nagsalita si Zephyr. Anong gusto mong gawin ko kapalit ng pagbabalik mo sa akin? Ibalik ang dating pagmamahal mo? Mahal na mahal kita, Sarah. Alam ni Zephyr na hindi talaga mahal ni Sarah si Marciano Sandoval. Nais lamang nitong magiganti kay Marie Chris kaya gusto nitong agawin ang kasintahan ng dati niyang kapatid. Hanggang saan ang makakaya mo para kay Marie Chris? Tumingin si Sarah pabalik sa kanya at nagtanong. Medyo interesado siya kung hanggang saan ang kayang gawin ni Zephyr para kay Marie Chris. Pinaglingkuran ng ama niya ang aking ama at marami kaming utang na loob sa kanila. Gusto mong patayin ko siya? Pero hindi ko kayang gawin yun. Pero maaari kong ayusin na magpunta siya sa ibang bansa at hindi na bumalik pa. Itinaas ni Zephyr ang kanyang mga mata at ang kristal na chandelier ay nagbigay liwanag sa kanyang malamig at madilim na mukha. Ang lungkot ay mababanaag sa mga liwanag na maaninag sa kanyang mata. Ngumiti si Sarah at nagsalita. May konting kabutihan ka pa talaga para sa kanya, pero anong magagawa ko? Ang gusto ko lang ay mawala siya, mabuhay na mas masahol pa kaysa kamatayan. Magsisi sa lahat ng ginawa niyang kasamaan. Hindi pa ba sapat na ipinadala siya sa ibang bansa? Pagkatapos noon, hindi na siya magiging hadlang sa'yo. Paliwanag ni Zephyr sa kanya. Hindi sapat ang sinabi mo. Madilim ang mata niya habang nakatitig sa lalaki. Sinira niya ang buhay na pangarap ko. Ang makasamang aking ama tapos ang nais mo ipadala lang siya sa ibang bansa. Yan na rin ang una mong ginawa pero anong nangyari? Bumalik pa rin siya, hindi ba? Ito ang dahilan kung bakit hindi ko kayang balikan ka, Zephyr. Mahalaga siya sa'yo at hindi tayo pwedeng magkasama dahil sa kanya. Mabilis na nabasag ang puso ni Zephyr sa kanyang narinig. Hindi nila pwedeng magkasama dahil malaki ang kanilang pinagkaiba. Nang dahil sa kanilang mga tatay, hindi sila maaring magkasama. Ang mga kasalanan na nakaraan humahadlang sa kanilang pagmamahalan. Bigla niyang naalala ang mga salitang sinabi ni Sean. Sinabi nito, binitawan ka na ni Sarah. Hindi ka na niya gusto. Hindi ka na niya mahal. Akala niya, galit lang iyon. Ngunit ngayon niya natutunan na talagang hindi na siya gusto ni Sarah. Lumakad siya at humarap sa pinto, ang kamay niya ay humawak sa door handle.
Marahil ganito na ang magiging kalagayan nila magpakailanman. Hinawakan ni Zephyr ang pinto, subalit pinakawalan ito at naglakad patungo kay Sarah nang walang emosyon. Hinalikan niya ang manipis na katawan nito at tinignan ito mula sa itaas. Anong gusto mong gawin ko? Nagulat si Sarah, hindi niya inasang babalik si Zephyr. Akala niya tuloy na itong susuko. Gumiti siya na may gulat, inilagay ang kamay sa dibdib ni Zephyr at pabulong na nagsalita. Gusto kong magkatuluyan kami ni Marciano. May paraan ka ba? Hindi ko kayang gawin yan. Kumunit ang noon ni Zephyr. Hindi ko kayang ipamigay ka sa iba. Sa akin ka lang. Kung ganoon, umalis ka na. Ngumiti ng matamis si Sarah, tinulak siya palayo. Pagpasok sa kwarto, sumandal siya sa pinto. Ang lamig ay dumaloy sa kanyang mga buto at tumayo siya doon ng matagal. Lagi niya sinasabing hindi niya gusto si Zephyr na ayaw niya dito. Subalit iba naman ang sinasabi palagi ng kanyang puso. Samantala, bumaba si Marie Chris at naghihintay kay Marciano sa labas. Kinagat niya ang kanyang labi. Nag-aalala na baka hindi dumating si Marciano. Kung ganoon, tapos na sila. Ngayong inanunsyo na ng petsa ng kasal nila, itinaya ni Marie Chris ang buong buhay niya sa lalaking ito. Kung hindi siya gusto ni Marciano, baka hindi niya kayang talunin si Sarah. Baka talagang pagdating sa lalaki, wala siyang binatbat kay Sarah. Matagal na oras ang lumipas nang makita siyang lumabas ni Marciano mula sa kalsadang tinatanaw niya. Namamawi siya ng todo at lihim na nakahinga ng maluwag. Nagkunwaring nawala ng lakas at umiiyak sa upang pang-horizontal sa labas. Kinailangan niyang umiyak ng maganda. Niyayakap ang kanyang katawan na parang nasa pelikula. Umiiyak na tila isang dramatic actress na parang totoong nasasaktan. Habang naglalakad si Marciano, natanaw niya si Marie Chris na umiiyak. Nakaramdam siya ng konting pagkakonsensya at nilapitan ng babae. Tumayo siya ng matagal at saka umupo sa tabi nito at marahang nagsabi, Marie Chris, pasensya na, kailangan kanselahin na muna natin ang ating kasal. Nagulat si Marie Chris sa kanyang narinig. Tinitigan niyang lalaki ng mapula niyang mga mata. Marciano, anong mali sa akin? Bakit mo gustong kanselahin ang ating kasal? Anong naging problema? Wala kang ginawang masama. Palagi kang mabuti. Ako, nahirapan si Marciano magpaliwanag. Hindi ko yata nauunawaan ang nararamdaman ko. Pumintig ang puso ni Marie Chris at tinignan si Marciano ng lalaking mga mata. Hindi mo ba naintindihan ang sarili mong puso? Anong ibig sabihin nito? Marciano, na-in-love ka ba kay Sarah? Hindi ko maipaliwanag ng maayos ang nararamdaman ko ngayon, Marie Chris. Nakakunot ang noon ni Marciano habang nagsasalita. Hindi ko alam kung bakit halatang may pagkaayaw ako sa kanya pero parang na-attract pa rin ako sa kanya na hindi ko namamalayan. Inaamin niya ang lagay ng kanyang damdamin. Ayaw niya magsinungaling kay Marie Chris dahil magiging hindi makatarungan ito para sa babae. Kung talagang nai-inlove siya sa iba, siya na rin ang may kasalanan. Kaya pipiliin niyang tapusin ang relasyon nila at huwag na itong paalalain pa. Na-attract ka sa kanya na hindi mo namamalayan. Hindi makapaniwala si Marie Chris sa kanyang sinabi. Ilang araw pa lang, ganito na siya ka-obsessed kay Sarah? Ano bang meron sa babaeng yun? Sumimangot si Marciano. Noong una hindi ko alam kung bakit, basta ayaw ko lang sa kanya. Pero palagi akong na-attract sa kanya. Nang sabihin mo na gusto niya akitin ako, hindi naman ako galit pero pakaramdam ko kailangan ko siyang kamuhian para hindi kita mabigo. Pero no isang gabi nakita ko may sakit siya at hindi ako nakatulog. Iniisip ko na matagal at kinabukasan dumaan ako para makita siya. At hindi ko alam kung bakit. Natigilan na siya sa pagsasalita at napabuntong hininga. Dito parang nawala ng ulap sa kanyang isip at lumitaw ang ngiti ni Sarah. Ang babae nagbigay sa kanya ng totoong kulay ng atraksyon. Inamin niyang medyo naapektuhan siya. Ayaw niyang magsinungaling kay Marie Chris. Kaya ibinaba niyang ulot nagsabi ng may pagsisisi. Marie Chris, siguro nga may gusto na akong ibang tao kaya titigan na natin ang relasyon nating ito. Kaysa tumagal pa at lalo lang kitang masaktan. Alam mong masama siyang babae pero gusto mo pa rin siya? Hindi mo ba nararamdaman? Lately, madalas tayong mag-away at siyang may kagagawa nun. Humagulhol si Marie Chris ng tuluyan at tinawakan ang kamay ni Marciano. Itinaya na ni Marie Chris ang lahat kay Marciano. Paano niya tatanggapin na matatalo siya? Bakit ito mapupunta sa babaeng kinamumuhian niya? At simula pa lang si Sarah naman ang nanligaw kay Marciano at naging handang magsilbing pangalawang opsyon. Paano ngayon? Biglang sasabihin ng lalaki na hindi na siya gusto nito? Anong kamandag meron ng babaeng yun? Hindi kayang tanggapin ni Marie Chris ang ganitong klaseng pagtatapos. Ikakasal na sana sila ni Marciano at magiging mayamang misis siya sa hinaharap. Paano ngayon? Mawawala na sa kanyang pinakamahalagang pagkakataon na ito. At ngayon, hindi na rin siya pinapansin ni Zephyr. Kung mawala si Marciano sa kanya, baka hindi na siya makapag-asawa sa mayamang lalaki. Hindi malaman ni Marciano kung anong nararamdaman niya. Nalilito pa rin siya. May mga taong akala mong perfect na magkapareha sa unang tingin.
Ngunit habang tumatagal, mapapansin mong hindi pala sila tugma sa isa't isa. Dahil sa isang dahilan, palaging nararamdaman ni Marciano na parang may distansya si Maricris sa kanya, na para bang hindi nito siya kayang lapitan. At pakiramdam niya ay kakaiba at mahirap pakitunguhan ng babae. Alam kong hindi siya isang mabuting babae, pero gusto ko pa rin makilala siya ng mabuti. Ang nagpapahirap kay Marciano ngayon ay kahit na alam niyang si Sarah isang babaeng puno ng malalim na plano, nais pa rin niyang maging malapit sa babaeng iyon. Hindi niya alam kung anong humatak sa kanya upang kilalanin pa si Sarah ng lubusan. Baka ito ay dahil sa napaka-transparent na ugali nito, napaka-honest at mukhang napakatotoo. O baka ang kalungkutan sa mga mata ni Sarah na madalas niyang napapansin kahit na nakangiti itong labis na nakapag-attract sa kanya. Parang may nag-uudyok sa mga tao na alamin kung anong nangyari kay Sarah. Isang kakaibang babae na may matalas na dila at hindi marunong matakot kahit na kay Zephyr de Vera. Marciano, alam mo bang sinasabi mo? Sinadya niya sirain ang relasyon natin at gusto mo pa rin maging malapit sa kanya? Lumuluhang wika ni Maricris. Ngayon, totoo na yon at wala nang halong pagkukunwari. Please, Marciano, pag-isipan mo munang mabuti to. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo namang hayaang basta akong iwanan. Siguro nga lumuhod si Marciano sa harapan ni Maricris na mukhang puno ng malalim na pagsisisi. Biglang napay-smile si Maricris na nakita. Desperado na siya. Kapag hindi umayon sa kanyang pagkakataon, mawawala na naman siya gaya ng nangyari kay Zephyr na inagaw ni Sarah. Pagkatapos pinili niya si Marciano upang makasama at ang lalaki muling na in love kay Sarah. Siguro hindi na niya kayang iwasan ng babaeng iyon sa buong buhay niya. Marahil ang tanging solusyon ay patayin ito. Kinabukasan ng gabi, inimbitahan ni Dorina si Sarah upang mag-usap tungkol sa proyektong gagawin nila. Sinabi niyang nais niyang mag-relax saglit kaya nakita sila sa isang music restaurant. Pagbaba ni Sarah ng sasakyan at naghihintay kay Dorina sa pintuan, doon niya nakatagpo sina Zephyr, Sean at iba pa. Ngayong gabi dumating din si Dr. Rod. Nakita niya si Sarah na suot ang isang matingkad na mahabang palda na nagpapakita ng kanyang sexy na katawan. Nakatayo ito sa pintuan ng restaurant at parang isang maganda at mamahaling porselana na vase. Zephyr, hindi ba't asawa mo yon? Tanong ni Rod habang tinutulak ang braso ni Zephyr. Oo, sagot ni Zephyr habang sinusot ang isang kamay sa bulsa ng pantalon. At hindi nagpapakita ng emosyon. Nakatingin lang siya kay Sarah. Tinaas ni Rod ang kanyang kilay. Bakit parang sambakol ang mukha mo? Noon parang isang gutom na lobo ka kapag nakita mo siya. Ngayon naman parang hindi mo siya kilala. Hindi mangyayari yan. Pabaliwalang tugon ni Zephyr dito. Bakit hindi mangyayari na hindi mo siya kilala? Hindi ba kinokontrol mo lang naman siya? Curious na tanong nito sa kanya. Walang sinabi si Zephyr, hindi na siya nagsalita. Sinabi ni Sean kay Rod, gusto nang makipag-date ni Sarah kay Marciano Sandoval ngayon. Anong gusto mong gawin, Zephyr? Tinulungan siya para makuha si Marciano? Sino si Marciano Sandoval? Tanong ni Rod na halatang walang alam. Huli na ata siya sa mga balita sa buhay ng mga ito. Siya ang fiancé ni Maricris. Sagot ni Sean sa kaibigang doktor, nalaman niya ito kay Rebecca. Pabulong niya sinabi kay Rod. Si Sari kasalukuyan nagpapa-charming kay Marciano. Maraming beses nang tinanggihan ni Sarah si Zephyr. Palagi ko talagang wala na siyang pagmamahal sa kaibigan natin. Napalunok si Rod at nagulat. Totoo ba? Ganting bulong niya. Paano nangyari yun? Sobrang mahal ni Sarah ang kaibigan natin. Nang lingunin niya si Zephyr, nakita niyang matalim na nakatingin ito sa kanya. Hindi siya mapakali at nilapitan ng lalaki. Zephyr, nagmamahal na ba siya ng iba? Nagbigay si Zephyr ng matalim na tingin na nagbabanta. Nagsabi si Sarah sa kanya na kung maaari mapaibig nito si Marciano at nagpapatulong sa kanya. Subalit hindi niya yun kaya. Hindi niya kaya mapunta si Sarah sa bisig ng ibang lalaki. Ang tanga naman kasi ni Zephyr. Humihingi si Sarah ng pabor na makalaya, binigyan daan niya. Kaya ayan ngayon, para na lang siyang asong ulo na nakatingin buhat sa malayo. Patuloy pa rin silang nagbubulungan ni Rod na parang mga babaeng tsismosa. Bumuntong hininga si Rod at pabulong na sinabi kay Sean. Tulungan mo kayong gumawa ng paraan si Zephyr na magkabalikan sila. Kunwari gagawa ka ng senaryo, ipaanod mo sila sa dagat, pasakayin mo sila ng yate at may stranded sila sa isang isla. Tapos wag natin silang hanapin para magkasarili na sila doon sa loob ng ilang buwan. Kapag magkasama na sila, mai-in love ulit si Sarah sa kaibigan natin, hindi ba? Ngumiti si Sean saka siya sinagot. Sana naging manunulat ka na lang, mas bagay sa'yo kaysa pagdodoktor. Ang dami mong alam. Saka ito huminga. Saan ba ako makakabili ng yate? Kung bugbugin na lang natin itong si Zephyr at balian ng tadyang. Nakakaloko nang naisip nilang paraan. Baka tayo pa ang balian ng buto ng isang yan. Alam mo naman magaling sa karate yan. Tugon ni Sean kay Rod.
Sabay nilang tinitigan si Zephyr, nakatayo ito doon at biglang lumingon at pinanood silang dalawang nagchichismisan. Gagana ba yun? Tanong ni Zephyr sa kanila. Anong gagana? Parang walang muwang na tanong ni Sean sa kanya. Yung tinutukoy nyo, gagana ba yan kung sakali? Malamig na rin ang tono ni Zephyr habang pasulyap-sulyap kay Sarah. Sumagot si Rod. Siyempre, sa kakayahan mo, madali lang bang gumawa ng mga malilit na pinsala? Natigilan si Zephyr sa narinig. Habang nag-uusap ang dalawa, si Sean ay dumaan sa kabilang kanto. Nakita siya ni Sarah at ngumiti ito sa kanya. Sinabi ni Rebecca na miss ka na niya kamakailan. Dumalo ka sa kanya kapag may oras ka. Sabi ni Sean kay Sarah. Okay, tumango siya at ngumiti. Kamusta siya ngayon? Kabuanan na niya. Madalas na mag-cramps ang mga paa niya at malaki ng tiyan niya kaya hindi na siya pwedeng lumabas. Laging nababagot sa bahay. Sagot na lalaki patungkol kay Rebecca at ang kabaitan sa kanyang mga mata ay halos umapaw. Halatang masaya ito sa pagdating ng kanilang supling. Biglang nakaramdam siya ng kasiyahan at inisip na swerte sa Rebecca. Napaka-responsable ni Sean, iginagalang nitong kagustuhan ng kaibigan. Tumango siya. Pupuntahan ko siya sa linggo, okay? Tumango si Sean sa kanya. Dumating na si Dorina, pumarada sa harap at bumaba mula sa sakyang suot ang isang magarang damit. Medyo kulot ang buhok niya at may casual na postura na parang isang sexing babae mula sa isang magazine. Tinignan ni Rod si Dorina mula sa kabilang kalsada. Nakatutok ang mga mata niya sa babaeng bagong dating. At itinaas ang gilid ng kanyang labi at sinabing, ang ganda niya. Tumingin si Zephyr at nakitang si Dorina nga iyon. Siyang kapatid ni Marciano Sandoval at ang nagmamahala sa Sandoval's Jewelry, wika ni Zephyr. Sa nakakabagot na tinig, kinusot ni Rod ang kanyang mga mata. Kung ganoon, iba pala ang linya ng kanilang pamilya. Ano ang mangyayari ngayong naguguluhan ng puso ni Marciano para kay Marie Chris? Tuluyan na kaya nitong iiwan ng nobya para kay Sarah? Ano ang gagawin ni Marie Chris para makaganti kay Sarah? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.